Hapon na nga pala sa mga oras na 'to kaya nga napasugod ako. Dahil naalala ko nga pala, nakalimutan ko na wala na pala kaming manok ngayon. Kaya napasugod talaga ako ng wala sa oras. Lalong-lalo na sa ngayon na mahirap nga yung isda kasi nga medyo maalon. Kaya yung mga tao talaga halos manok nga yung hinahanap. Siyempre dahil hindi tayo nagrereklamo dyan, kaya ito na nga at kukuhanin ko na nga yung manok na pinareserve ko kanina. Pero bago nga yan, hindi nga ako whip na manok nga lang yung dala ko. Para naman kahit paano hindi nga sayang yung lakad ko. Dahil ganito nga pala ako guys pag namimili nga ako or di kaya pag may kukuhanin, talaga minsan namimili na ako sa mga iba pang kailangan. Dahil sayang naman kung ipagpaliban mo pa kung nataon naman na may pera ka pang sobra. Kaya ang ginagawa ko nga ngayon, ito nga at kumuha nga ako ng mga kamatis pa. Meron pa naman ako doon sa bahay guys, pero kung pwede nga lang ayoko talagang magpakaubos. Dahil mas maganda din talaga na may stock tayo kaysa naman sa maubusan. Bili din dalawang plastic ko na nga yan dyan kasi malilit nga yung plastic na dala ko. Medyo dinamihan ko na nga din ng pamimili, gawa nga ng may bagyo nga doon na paparating na naman. Dahil alam ko talaga na mahirap talagang mamili lalo na pag masama nga yung panahon. Ang ginawa ko nga, kung makikita nga ninyo, ito nga marami-rami nga itong pinamili ko ngayong kamatis. At aside nga niyan, yung manok nga kukuhanin ko ngayon ay 20 kilos ngayon. Dahil nga wala nga silang sayote, kaya pupunta nga ako dito ngayon sa isang tindahan pa. Bali magbabaka sakali nga ako na baka meron pa nga din silang ibang mga gulayin din doon. Dahil madalas kasi talaga dito sa isang tindahan ay marami nga sila laging mga binibentang gulay. Pero ito nga guys, pagkatingin ko nga halos wala nga din silang mga gulay din. Baka nga siguro wala nga silang mga delivery, kaya kung makikita nyo naman na halos empty nga din yung mga lagayan nila ng gulay at yung sayote nga ay medyo mga mapapangit na. At dahil nga hindi nga din okay yung sayote nila, kaya hindi na nga lang din ako kumuha. Dahil alam ko naman din talaga kung kukuha ko noon hindi nga din yung mabibenta sa akin. Kaya ang ginawa ko ay bumalik na lang din ako doon sa pinagbilhan ko ng manok. Bali doon na nga lang ako magtingin sa ibang kailanganin ko pa. At kung makikita nyo naman guys, sinipon talaga ako sa mga oras na yan. Habang nga pala naglalakad nga ako, sabi ko nga at bibili na nga lang din ako ng kalamay. Kalamay pala ang tawag sa amin guys dito, yung parang ang asukal siya na buo. Hindi ko lang din alam sa ibang lugar kung ano nga din yung tawag nila dito sa kalamay. Kaya isipan ko nga magbigo, kaya nga sabi ko mas masarap nga tong kalamay kaysa sa asukal. At ito nga guys, pagkabalik ko nga doon sa binilihan ko ng manok, inayos na nga nila. Kaya halos nga din wala naman na din ako nabili doon, kaya umalis na lang din ulit ako at pupunta nga ako dito sa Isabel din. At dahil nga medyo nagugutom ako sa mga oras na yan, kaya sabi ko bibili nga muna kami ng tinapay dito sa bakery. At habang nga naglalakad ako, natatakam ako doon sa tinapay na gusto ko sana. Kaya lang nung pagtingin ko, halos wala naman nga doon. Dahil dito talaga sa bakery na binibilang ko, may paborito kasi talaga akong tinapay guys. Kaya lang nga lang talaga wala nga ngayon. Medyo may pagkamahalan ngayon guys kasi 30 pesos yung isa noon. Pero sobrang masarap talaga, worth it siyang kainin. So, dahil wala nga, iba na nga lang yung tinapay yung binili ko at ito nga yung sukli ko na lang. Tapos ko nga palang mamili, ito nga nakauwi na nga din kami sa bahay. Hindi na nga ako nagtagal doon sa binilang ko ng manok, gawa nga ng hapon na din talaga. At alam ko na kailangan na nga yung manok doon sa tindahan namin, gawa nga ng syempre hapon na at gabi kailangan na din ng mga tao. Ito nga guys, pagka-uwi ko na nga ay talagang nag-chop na nga din ako ng manok. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye and God bless.